Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila ng mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakamataas, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Nais natin, bawat Kristiyano, na ang ating pamumuhay ay maging buo, tunay, na merong ugnayan ang ating pagnanais sa ating tunay na katayuan. Kung gusto nating maging mabait, gusto nating lumago sa kabanalan, hindi tayo mabait at banal lamang sa Facebook. Pero pag walang Facebook, yung mga tao na sa paligid mo, kayang sabihin sa iyo na mabait yan, mabuting tao yan. Hindi lang sa Facebook mukhang mabait o masipag. Minsan, doon tayo nagkakaroon ng split sa ating pakikipagtungo. Pag sa post, mukhang masaya at mabait. Pero pagdating sa bahay, hindi mautusan. Sa post, nagsisimba lagi. Pero pagkatapos, chismis din magdamag. Hindi yata nag-uugnay ang ginagawa, ang nais sa aktwal na ginagawa. Naaalala ko ho, may isang bata, nagsabi niya, Lola ko, bakit ganoon? Ayoko na magsimba, Father. Bakit? Tinanong ko, bakit ayaw mo na magsimba? Sabi niya, kasi ho, yung lola ko, pagkatapos ho magsimba, pag uwi, akala ko po bumabait. Bakit ganun po, Father? Pagkatapos ho magsimba, puro mura naman ang inaabot ko sa bahay. Father, ayoko na magsimba. Ganun lang din naman. Ang sagot ko na lang, wag mo siyang intindihin. Ang intindihin mo, tungkol sa'yo. Pagdasal mo, lola mo, pagsabihan mo, Lola, kakasimba lang ang bibig. Magandang paalala sa atin ng ebanghelyo natin ngayon na tayo ho bilang Kristiyano ay patuloy na inaanyayahan ni Jesus
na maging buo ang kalooban. Na ang ating pinapakita sa tao ay siyang talagang tunay nating pagkatao. Hindi tayo nagsusuot ng maskara. Maskara na mabait, na mabuti, pero loob chismosa at mapanira naman. Maskara na ikay may galang sa tao, pero loob naman, manyakis ka naman. Sana ang isuot natin, ihubad ang maskara at ang sana'y makita natin ang tunay nating pagiging mabuti. Tunay nating pagiging banal. Pag sasabihin mo, Father, hindi pa eh. Magsimula ka na sa paglalakad. Simulan mo na ang paglalakbay mo. Ito ang paanyaya sa iyo ni Jesus ngayon. Ihubad ang maskara. Nagnanais nating maging mabuti sa harap ng tao. Pero hindi ba't ang pinaka-importante, paano tayo tinitignan ng Diyos? Di ba yan yung mas importante? How is God looking at our life? At yun po yung napaanyaya sa atin ng Diyos ngayon. Ang ating pagkatao ay maging buo. Walang pagbabalat kayo, walang paghihiwalay. Ikaw na ikaw mismo, tunay na ikaw. Hindi yung ideal self mo. God wants the real you. At yung tunay na ikaw, yan ang hubugin natin sa pamamagitan ng mabuting balita ni Kristo. Minsan, ang buhay natin sa pananampalataya ay hindi madali. Hindi naman madali maging mabuti. Minsan, may mga temptasyon, may pagsubok. Nagdanais kang lumayo sa bisyo, sa chismis. May isang kaibigan sa'yo magchat-chat, Mars, may balita, may chika ako. Ngayon may choice ka. Papatulan mo ba yun? O sa'yo, Mars, out ako dyan. Ayoko na. You have the choice. I know it's not easy, but with God's grace, we can. With God's grace, we can. Kaya natin sa grasya ng Diyos. Kaya hilingin natin ang grasya ng Diyos na ito palagi. Ang grasya ng pagbabago ng puso at ng loob. At pag hiningi natin, ang Diyos ibibigay sa atin. Dahil ang Diyos kalakbay lagi natin sa ating buhay pananampalataya. Sasamahan tayo ng Diyos lagi sa paglago ng ating buhay. Kaya po, ito po ang hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Panginoon, bigyan niyo po ako ng grasya na maging buo para sa iyo. Amen.